Tunay nga, nanginginig ang mga mata ng rebulto na parang tinalikuran sila ng lindol. Dahil ang evil ancestor ay walang ulo at kailangang gamitin ang kanyang mga utong bilang kanyang mga mata. Siyempre ang kanyang mga utong ang nanginginig. The sacrifice is a success. Mukhang mabubuhay ang estatwa na ito. I wonder if this evil ancestor is really the same Tad I read in books. Nagulat si Dustin at nagulat. Biglang may nangyaring hindi inaasahan sa altar. Gumalaw si Counselor Alex, na naka-cross-legged at nagsasakripisyo ng kanyang blood essence. Bang! Isang mahabang sable. Kasing liwanag ng sinag ng araw. Ang lumitaw sa kanyang kamay. Ito ay umaagos na may napakalaking halaga ng pagpatay na layunin na sumasakop sa isang malaking lugar. Habang ito ay napakalakas na nagniningning. Lahat ng uri ng mahahalagang enerhiya ay pumasok dito. Ang kakilakilabot na talam ay kumikinang na may nakakatakot na mga sinag. Ang aura ng talam nito ay kumakalat na parang karagatan. Boom! Buong lakas na hinawakan ni Counselor Alex ang saber at nilaslas ang Evil Shadow King. Na nakaupo pa ring nakakross ang paa. Pinutol nito ang walang hanggan na kawalan. Pinutol ang lahat sa daan nito. Napakalakas nito na walang makakapigil dito. Ang matagal na nating nawawalang banal na sandata. Mukhang nasa kamay mo na. Tawakas ay iminulat ng Evil Shadow King ang kanyang mga mata at napasigaw sa paos na boses. Bilang ninuno ng sekta, mayroon siyang matalas na talino at makatuwirang pag-iisip. Ilang segundo lang ang inabot niya para i-deconstruct na gusto siyang patayin ni Counselor Alex sa pinakamahina niyang sandali. Ikaw. Dahil sa ayaw niyang pagplanuhan. Ang Evil Shadow King ay nagmamadaling sumuntok. Kasabay nito, ang isang kulay abo na kalasag ay lumipad palabas sa kanyang katawan. Umiikot at mabilis itong pinipigilan. Haha, Evil Shadow King. Siguradong patay ka ngayon. Nasa pinakamahina ka ngayon. Gusto kong makita kung hanggang kailan mo kayang labanan ang aking banal na sandata. Ang Evil Shadow Blade. Tumawa si Counselor Alex na may kabaliwan na kumikinang sa kanyang mga mata. Boom! Ang makulay at maliwanag na saber aura ay sumugod patungo sa Evil Shadow King. Bang! Ang kulay abong kalasag ay pinutol ng Evil Shadow Blade. Puff! Ang kamao ng Evil Shadow King ay lumaki sa laki ng isang bundok at tumulak pasulong. Gayunpaman, bago niya ito matagumpay na magawa, ang pag-atake ay agad na hiniwa sa kalahati ng Evil Shadow Blade. Bang! Pagkatapos, ang katawan ni Evil Shadow King ay nahati din sa dalawa at inihagis ng kakilakilabot na Evil Shadow Blade. Pagkatapos, biglang isang umuurong na tunog ang narinig sa susunod na sandali. Ang mga hiniwang bahagi ng katawan ng Evil Shadow King ay pinagsama sa isa na parang walang nangyari. Tama, isang sekta saglit. Ang mundo ay tila yumanig ng marahas. Ang ngayon ay baliw na Evil Shadow King ay humakbang pasulong at sumugod kay Counselor Alex. Ha! Stupid fool! Evil Shadow King! Mapapahamak ka! Hawak ang matingkad na Evil Shadow Blade. Mahigpit itong hinawakan ni Counselor Alex. Na nagpukaw ng 10 milyong blade aura. Ang Evil Shadow Blade. Na nagtataglay ng walang katulad na kapangyarihan. Ay ang banal na sandata ng masasamang lahi ng anino. Puff! Sa ilang galaw lang. Biglang pinutol ng Evil Shadow Blade ang Evil Shadow King at ginawa itong putik. Gayunpaman, sa susunod na sandali, muling nabuo ang katawan ni Evil Shadow King. Evil Shadow King, tingnan natin kung ilang beses mo kayang ibalik ang sarili mo. Tawa ng tawa si Counselor Alex at tinaga ng 3 beses ang kalaban. Ang huli ay dapat na mas makapangyarihan kaysa kay Counselor Alex. Gayunpaman, sa panahon ng seremonya ng pag-aalay ngayon, naubos na niya ang karamihan sa kanyang esensya ng dugo. Bukod doon, si Counselor Alex ay may Evil Shadow Blade. Isang banal na sandata ng masasamang lahi ng anino. At ang mas malala pa, ang Evil Shadow King ay nabalisa din. At nasa isang estado ng kabaliwan. Kaya hindi niya mailabas ang kanyang lakas sa pakikipaglaban sa sukdulan. Sa makatuwid, si Counselor Alex ay malinaw na nasa itaas. Mukhang nasa panganib ang Evil Shadow King. Kailangan nating gumawa ng paraan para mailigtas siya.
Siya ang aking biyenan. I can't watch him die without doing anything. Naisip ni Dustin. Nakasimangot. Haha. Evil Shadow King. Hindi ka na makakapit. Siguradong papatayin kita sa pagkakataong ito. Sa isang malungkot na ngiti. Nilaslas ni Counselor Alex ang Evil Shadow King sa huling pagkakataon. Kailangan ko siyang iligtas ngayon bago pa maging huli ang lahat. Matigas na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Nagpa siya si Dustin at nagmamadaling sumulong. Bang! Ang aura ng Talem, na may napakalaking dami, ay tila isang talon walang katapusang bumubuhos. Hinimok ni Counselor Alex. Ang Evil Shadow Blade ay nilaslas ang Evil Shadow King sa isang nakakatakot na bilis. Ang huli ay bumantong hininga sa mahinang boses habang ang panandaliang hitsura ng kalungkutan ay lumitaw sa kanyang marangal na mukha. I have pampered Catherine and purposely distanced myself from my other wife for years. How could things end up like this? Well, maybe, this is my retribution. Kapag harap sa kamatayan, ang Evil Shadow King ay binalot ng walang katapusang pagsisisi sa kanyang puso. Na nagnanais na maibalik niya ang oras at gawin ang tama. Sa sandaling iyon, mabilis na kumilos si Dustin. Nagmamadali niyang inutusan ang demonyong avatar gamit ang kanyang isip. Direktang na-activate ng demonyong avatar ang ikapitong yugto ng World Sealing to Bud Magic. Na nagpakalat ng mga dark rune sa lahat ng direksyon. Kasabay nito, ang napakalaking dami ng masamang enerhiya na nakaimbak sa avatar ay bumulwak din na parang tsunami. Sa isang iglap, nalabanan ng demonyong avatar ang pressure mula sa estatwa ng evil ancestor na iyon. Nakagalaw ng malaya ngayon. Tumugod ito sa harap ng Evil Shadow King. Hinaramgan ang pag-atake sa huli. Gamit ang isang makapal na itim na bakal na bar sa kamay nito. Ang demonyong avatar ay tumangay at malakas na bumangga sa Evil Shadow Blade. Samantala, ang Talem ay kumikinang ng maliwanag na may napakalaking kapangyarihan na maaaring makagulat sa lahat ng tao sa mundo. Sa sandaling iyon, ang itim na bakal na pamalo ay tila na-stimulate at na-prompt sa maikling panahon. Na may malalaking dragon na nabuo ng masamang aura na bumubulusok mula rito. Ang masasamang aura dragon ay kasing kapal ng mga bundok. Bang! Ang dalawang sandata ang Talem at ang pamalo ay agresibong nabangga sa isa't isa. Ang banggaan ay nagdulot ng napakaingay na umalangaw-ngaw sa hangin. Na umaabot sa bawat sulok ng mundo. Bukod dito, ang epekto ay nagdulot din ng isang kakilakilabot na alon ng enerhiya na nagdulot ng bawat puwang sa lubos na kaguluhan. Ang lahat ng bagay sa paligid ay tila nag-vibrate na parang isang napakalaking kampana ang umalangaw-ngaw. At tulad ng isang umaalingaw-ngaw na singsing. Ang kakilakilabot na enerhiya ay dahan-daang nawala sa lalong madaling panahon. Ang Heavenly Shadow Blade na hawak ni Counselor Alex ay ang banal na sandata ng masasamang lahi ng anino. At ang Diabolic Killing Needle sa kamay ng demonyong avatar ay ang banal na sandata ng lahi ng demonyo sa kailaliman. Totoo na ang lahi ng demonyo sa kailaliman ay mas malakas kaysa sa masasamang lahi ng anino. Kaya, naniniwala si Dustin na ang banal na sandata ng lahi ng demonyo sa kailaliman ay maaaring labanan ang Evil Shadow Blade. At tama siya. Ngayon lang, nang harapin ng Diabolic Killing Needle ang Evil Shadow Blade ng direkta. Tila nagising ito ng biglaan. Na naglabas ng mas nakakatakot na kapangyarihan kaysa karaniwan. Posible ba na sa tuwing ang Diabolic Killing Needle ay haharap sa lahat ng uri ng mga arma sa parehong antas nito? Ang kapangyarihan nito ay hihikayat din na tumaas. Si Dustin ay parehong nagulat at nasiyahan sa pag-iisip lamang nito. Ano? Si Counselor Alex at ang Evil Shadow King ay bongga sa iyo. Paano mo nagawa ang mga masasamang bagay sa akin? Kalapiteng mababa ang lipad. Pinandilatan ng Evil Shadow King si Lady Catherine. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa matinding puot na nakapatay. Haha, oo. Tama iyan. Ginawa ko ang lahat ng kakilakilabot na bagay na iyon. Ano ang pakiramdam mo tungkol dito? Matandang bastard. Masakit ba? Ha? Niyakap kita sa lahat ng mga taon na ito. At napatay ko ang hindi bababa sa 5 sa iyong mga anak. Ginawa ko lahat yan. Wala kang magagawa sa akin. Hahaha.
Anunsyo ni Lady Catherine gamit ang kanyang pinakatusong boses at ngumisi. Good. Very good. Gaano ako katawa. Isang remark hero sa buong buhay ko. Nalokohin ng isang tulad mo. Young man. Can you give this vicious woman to me? Huminga ng malalim ang Evil Shadow King at sinabi kay Dustin. Give her to you. Natigilan si Dustin nang marinig ang ganoong kahilingan. No way. Nang marinig ito, sumigaw si Lady Catherine na may maputlang mukha. Halatang takot siya na halos hindi na siya makapagpigil. Halatang halata kung gaano siya hinamak ngayon ng Evil Shadow King. Love and affection were both absent in his eyes as he glared at her. Given sa sitwasyon, tiyak na mamamatay siya kapag nahulog siya sa mga kamay nito. Anak, huwag kang makialam. Ngayon, papatayin ko ang Evil Shadow King. Mangibabaw ako sa Evil Shadow World at sa universo. At hindi mo ako mapipigilan. Kung palayain mo kaagad ang aking anak, maibibigay ko sa iyo ang anumang bagay. Kabilang ang kapangyarihan, kayamanan, mga mapagkukunan ng pagtatanim, at sikretong martial arts anumang gusto mo. Dapat mong malaman ang lahat ng mga bagay na ito ay mapapanaginipan lamang ng milyon-milyong nilalang. Ako ay isang Panginoon na kasing kapangyarihan ng isang ninuno ng sekta. At tiyak na maibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito. Sabihin mo lang sa akin kung ano ang gusto mo. At ipinapangako kong ibibigay iyon sa iyo. Alam mo na ito ay isang napakabihirang pagkakataon. Kung sasamantalahin mo ito, makakamit mo ang napakahusay na taas. Udyok ni Counselor Alex sa kanyang sukdulan na desperado na tono. Ha, talaga. I see. Isang mapaglarong tingin ang lumitaw sa mga mata ni Dustin. Human boy, narinig mo ang aking ama. Papatayin niya ang Evil Shadow King. Tinatali, kasama ang kanyang anak, ay magiging mga bilanggo sa kalaunan. Makinig sa akin. Ikaw brat, ang pagpili na manatili sa kanilang panig ay hindi mag-iiwan sa iyo ng magandang pagtatapos. Bakit doon sa halip, hindi ka nagtatrabaho para sa akin? Dito sa Evil Shadow World, maipapangako ko sa iyo ang libo-libong magagandang babae na pipiliin mo. Isumpa mo lang ang iyong katapatan sa akin. At makukuha mo ang lahat ng gusto mo. Hayaan mo lang ako. Alok ni Lady Catherine kay Dustin. Chikod. Tinusubukang akitin si Dustin sa kanyang proposal. Sa eksaktong sandaling iyon, hinintay nilang lahat ang sagot ni Dustin na may halong hininga. Si Counselor Alex, Lady Catherine, at Evil Shadow King ay nandoon na naghihintay. Si Caroline naman ay mukhang kalmado at collected habang may maliit na ngiti sa labi. Matagal na niyang kilala si Dustin na hinding-hindi niya ito ipagtaksilan kahit anong iharap sa kanya ni Counselor Alex at ng kanyang anak. Ang ibig mong sabihin, kahit sinong mapang-akit at mapang-akit na babae na gusto ko dito sa Evil Shadow World ay maaaring maging akin. Natuwa si Dustin sa mga pangako ni Lady Catherine. Yes, you have my word on that. Agad na tugon ni Lady Catherine. Kung ganoon, natatakot akong mabitawan ka, sa aking paningin. Si Caroline ang palaging magiging pinakamagandang babae sa mundo. Walang sino mang makakapagpapalit sa kanya sa puso ko. Kahit libo-libong iba pa ang ipakita mo sa akin. Hindi ko bibigyan ng anumang bagay sa kanila. Nang marinig ito, tinalubong ni Caroline ang kanyang tingin. Habang nakikinig siya kay Dustin na nagpahayag ng kanyang walang hanggang pagmamahal para sa kanya. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Tumalubong sa kanya ang labis na kaligayahan. Maging ang katawan niya ay bahagyang nanginginig. Damuo ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Ang malawak na deklarasyon ni Dustin ay lubos na nagpakilo sa kanya. Batid ni Caroline ang tindi ng pagmamahal ni Dustin sa kanya. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na sinabi niya ang napakalakas na mundo ng pag-ibig para sa kanya kasama ang napakaraming tao sa paligid nila. Dapat ay matindi ang kapaligirang bumabalot sa kanila. Ngunit pinabayaan ito ni Caroline. Siya ay nasa ganap na kaligayahan sa presensya ni Dustin sa tabi niya. Ganap na hindi pinapansin ang mapanganib na sitwasyon nila. Paimpol niyang tinitigan si Dustin ng buong pagmamahal. Puno ng pagmamahal at lamang. Parang silang dalawa na lang ang natitira sa mundo. Mukhang mahal ng taong brat na ito ang anak ko.
Mukhang mabuting tao siya. Niligtas ako ng kanyang avatar ngayon lang. Naisip ng Evil Shadow King. Na pinapanood ang kanyang anak na babae at ang kanyang kasintahan. Sa isang sekta na ninuno. Kung tutuusin. Sa ilalim ng kanyang kontrol. Ang Evil Shadow Blade ay masyadong malakas para talunin nila. Bagamat napakalakas ng Diabolic Killing Needle at kayang pabagsakin ang malalakas na kaaway. Hindi makamit ng demonyong avatar ni Dustin ang buong potensyal nito. Pagkaraan ng ilang oras sa larangan ng digmaan. Ang demonyong avatar ay Dahado. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga kapangyarihan ay nagsimulang maging mas maliwanag. Malinaw na ang demonyong avatar ay hindi katugma kay Counselor Alex kahit na sa tulong ng Diabolic Killing Needle. Young man, I will deal with Alex. Just go with my daughter and Natalie and find a safe place to hide. Payo ni Evil Shadow King. Na nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang nagdesisyon. Be nice to my daughter. Babala ni Evil Shadow King kay Dustin. Napagtanto niya na si Dustin at ang iba pang mga tao sa kanyang panig ay walang pagkakataon laban kay Counselor Alex. Tinadya niyang isakripisyo ang sarili para lang makatakas sila. Kumunat ang noo ni Dustin. Ang sitwasyon ngayon ay malayo sa ideal. Si Counselor Alex ay kasing lakas ng isang sekta na ninuno. Masyado siyang makapangyarihan para harapin ko. Nalungkot si Dustin. Biglang buntong hininga ang narinig. Ang partikular na pagbuga na ito ay napuno ng iba't ibang mga damdamin. Kabilang ang paggunita, kalungkutan, kaluwagan at iba pa. Ang estatwa ng Evil Ancestor ay nagbubukas ng mga mata. Hindi pwede. Ang rebeltong iyon ay talagang nabubuhay. Gulong-gulo ang pag-iisip ni Dustin. Siya ay parehong namangha at nabigla sa tanawing ito. Nabuksan ng rebulto ng Evil Ancestor ang mga mata nito. Gulat na gulat sa paghahayag na ito. Hindi napigilan ni Caroline na mapasigaw. Nang mapagtanto nilang lahat ito, itinuon nilang lahat ang kanilang mga mata sa rebulto ng Evil Ancestor. Sa wakas, ang estatwa ni Evil Ancestor ay nagmulat ng mga mata at ginalaw ang mga paa nito. Sa orihinal, ang estatwa ay inukit mula sa bato. Gayunpaman ang larawang inukit sa bato ay naging isang buhay na tao na may dugo at laman. Sa puntong ito, halos walang energy fluctuations na ibinubuga mula sa kanyang katawan. Nararamdaman ni Dustin na parang nawala ang energy pressure na pumipigil sa kanya kanina sa paglipat-lipat. Ang walang ulo na Evil Ancestor sa harap nila ay napakakalma at casual. Ngunit ito ay lubhang kakaiba na mula sa kanya. Lahat ng tao sa bulwagan ay tulad ng mga ordinaryong tao na nakaharap sa isang emperador. Na may pagkamangha at paggalang. Walang nang ahas na magsalita o kumilos. Ang bulwagan ay nabalot ng isang hindi nakikita ngunit nakasusuklam na aura. Ang Evil Ancestor ay dahan-dahang tumingin sa karamihan na parang pastol na sinusuri ang kanyang kawan. Wala siyang ulo at kakaibang nakalagay ang kanyang mga mata kung saan dapat naroon ang kanyang mga utong. Walang gustong malaman kung saan naglaho ang mga utong o kung saang bahagi ng kanyang katawan sila lumipat. Ngunit sa sandaling tumingin sila sa kanyang mga mata, nagkaroon sila ng ilusyon na sila ay sisipsipin. At kahit gaano nila gustong umiwas, hindi nila magawa. Isa pala sa mga inapo ko ang nag-alok ng blood essence at hindi sinasadyang nagpatawag ng butil ng aking espiritual na kaluluwa para pumunta rito. Well, matagal ko nang hindi nakita ang alinman sa mga inapo ko sa mundong ito. Hindi ko inaasahan na makikita kita ngayon. Ang Evil Ancestor ay nagsalita na parang mas kinakausap niya ang kanyang sarili kaysa sa pakikipag-usap sa karamihang nagtipon. Na may walang katapusang pag-aalala sa kanyang boses. Pagkatapos ng kanyang mahabang monologue, tila tumagos ang kanyang tingin sa kalawakan habang saglit na nakatingin sa malayo. Nakakunot ang kanyang mga kilay sa konsentrasyon na tila naaaliw sa isang bagay na siya lang ang nakakakita. Walang nakakaalam kung ano ang kanyang tinitingnan na nangangailangan ng labis na atensyon. Lahat ng tao sa palasyo, kabilang si Counselor Alex at ang Evil Shadow King, ay hindi nang ahas na gumawa ng ingay dahil sa takot. Walang gustong makaakit ng hindi kinakailangang atensyon sa kanilang sarili. Malamang na ang walang ulong lalaking nasa harapan nila ay ang ninuno ng masasamang lahi ng anino. Isa siyang bathala,
Napakaranggal. Bagamat walang ulo, nagpalabas pa rin siya ng malakas na aura. Wala silang lakas ng loob na istorbohin siya. Umaunlad pa rin pala sa mundo ang lahi na iniwan ko. Alam kong hindi ka pinakamalakas, pero hindi ka rin tuluyang tumanggi. Sa wakas, pagkaraan ng mahabang panahon, ang evil ancestor ay umiwas ng tingin at huminga ng mahina, na may kaunting relief sa kanyang tono. Parang kakaiba ang kanyang bibig na nasa pusod dahil anumang oras na magsalita ay nanginginig ang buong tiyan. Ito ay medyo nakakagambala at kung hindi dahil sa kanyang mapang-akit na mga mata. Ang lahat ay nakatuon sa kanyang kakaibang tiyan at paggalaw ng bibig. Sige, dahil bihira lang ang pagkakataon na makilala kita at hindi pa ito nangyari. Mag-iiwan ako ng ilang mana para sa iyo bilang aking pamana. Ito ang magiging kontribusyon ko sa kaunlaran ng ating lahi. Sabi ng nanginginig, Humph, Evil Shadow King. Dahil gusto mong mamatay, tutulungan kita at mas mabilis kang mapupuntahan. Tingnan natin kung hanggang kailan ka makakapatuloy ng ganito. Humisi si Counselor Alex. Ang demonyong avatar at ang Evil Shadow King ay patuloy na nakikipaglaban kay Counselor Alex ng mabangis. Ang kanilang labanan ay napakatindi na ang mapang-api na enerhiya ay patuloy na kumakalat sa palasyo. Kumukulo at umaagos, ang langit at lupa. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali na labanan, ang demonyong avatar at ang Evil Shadow King ay tila nawawala ng momentum at si Counselor Alex ay nagtagumpay. Tinamantala ni Counsel Alex ang sitwasyon at walang awa na nataman. Pagkatapos ng lahat ay mas matagal niyang makayanan ang isang matinding labanan dahil sa kanyang mataas na cultivation base. Hindi nagtagal ay pinilit niyang umatras ang demonyong avatar at ang Evil Shadow King. Ang Evil Shadow King ay lumalala ng ilang minuto. Lumalala na ang kanyang kalagayan. Naubos niya ang karamihan sa kanyang esensya ng dugo sa proseso ng kanyang sakripisyo. Ngayon ay pilit niyang sinusunog ang natitirang esensya ng dugo niya para labanan si Counselor Alex. Siya ay karaniwang nasa isang overdraft ng dugo na seryoso para sa kanyang kaligtasan. Alam ni Dustin na kapag ganito ang mangyayari, tiyak na mamamatay ang Evil Shadow King. Damn it, that guy is really powerful. Now I have to help them out. Nagngangalit si Dustin at sumugod. Ang palayok ng chaos at ang omnipotent pot ay mahigpit na itinapat sa kanyang dalawang kamao. Kapuntong iyon lahat ng vital energy, pisikal na lakas at kapangyarihan ng batas ni Dustin ay naisaaktibo lahat. Lahat ng makapangyarihang lihim na kasanayan sa martial arts na ginawa ni Dustin ay lumilitaw na ngayon sa kanyang isipan. Tila lahat sila ay isinama sa atake ng kanyang kamao. Si Dustin ay may makapangyarihang espiritual na kapangyarihan ng kaluluwa. Dahil mayroon siyang mahusay na pag-unawa sa lahat ng uri ng mga lihim na kasanayan sa martial arts. Maaari niyang ipakita ang mga ito sa kalooban sa labanan. Old bastard, go to hell. Biglang sumugod si Dustin kay Counselor Alex. Binigyan niya ito ng suntok sa ulo. At isa pang suntok sa dibdib. May death wish ka bang mahina? Sige, utos ko ang hiling mo. Papatayin ko kayong lahat. Mapang-asar na napangisi si Counselor Alex. Ikinumpas niya ang kanyang talam kay Dustin. At lumitaw ang isang blade aura na pumipilit kay Dustin na umatras. Ang malademonyong avatar ni Dustin. Ang Evil Shadow King at si Dustin mismo ay humarap kay Counselor Alex ng magkasama. Si Dustin ay mas mahina kaysa sa kanyang mga kasama. Kaya hindi siya naglakas loob na atakihin si Counselor Alex ng direkta. Maaari lamang siyang magdulot ng kaguluhan. At sorpresahin siya. Gayunpaman, tapagsali ni Dustin sa laban. Naramdaman din ni Counselor Alex ang ilang pressure at nagsimulang mawala sa itaas. Sa sandaling ito, ang dalawang panig ay nakatali leeg at leeg. Sa sandaling iyon, lumitaw ang ilang mga figure out of the blue. Nagmadali sila patungo sa maliit na kulay abong mundo sa kawalan. Sila ang mga master ng masasamang lahi ng anino at hinahabol nila sina Dustin at Caroline. Kanina pa nila binabantayan ang labas ng gate ng palasyo bago sumunod kay Dustin papasok ng palasyo. Nang mapansin ang matinding labanan sa pagitan ng dalawang panig, inipon nila ang lahat ng lakas ng loob na sinubukan nilang makuha ang mana ng Evil Ancestor.
Ang bawat tao'y nakatutok dito ang mapang-akit ng mga mata. Bagamat napakapanganib para sa kanila na gawin iyon kasama ng dalawang sekta na ninuno sa paligid. Hindi nila napigilan ang toksong kunin ang mana na iniwan ng kanilang ninuno. Masyadong malakas at hindi mapaglabanan ang puwersang kunin ito. Nililigawan mo talaga si kamatayan. Bumantong hininga si Counselor Alex. Sumunod na segundo, napaatras siya. Tumalikod at iwinagayway ang Evil Shadow Blade sa 5 lalaki mula sa malayo. Ang malawak na aura na inilabas ng kanyang talon ay tumawid sa kalangitan. Na parang isang napakalaking alon na dumarating sa kanila. Umalangaw-ngaw ang matinis na hiyawan at umalangaw-ngaw sa buong paligid. Sa isang kisap mata, ang 5 lalaki ay nagkapira-piraso lahat at ang kanilang mga kaluluwa ay nawasak. Ang kanilang paghihirap na pag-iyak ay naglaho sa kadiliman. Isa lang itong larong pambata para kay Counselor Alex na ilabas sila gamit ang Evil Shadow Blade. Nang makita ito, isang ideya ang naisip ni Dustin. Caroline, kunin mo na ang mana. Tinabi ni Dustin kay Caroline sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Halos kasabay nito, nagpadala ng voice message ang Evil Shadow King kay Caroline. Sweetie, kunin mo na ang mana. Don't hesitate anymore. There will be no more chances for you if you don't take action now. Otherwise, makukuha ni Counselor Alex kung hindi natin siya pigilan. Udyok ni Dustin. Paulit-ulit siyang hinimok ng Evil Shadow King. Mas matapang na lumaban si Counselor Alex. Siya ay nakakuha ng mataas na kamay para sa oras na ito kahit na siya ay outnumbered. Kung magpapatuloy ito, siguradong mananalo si Counselor Alex. Kung nangyari iyon, makukuha niya ang mana na nakatago sa loob ng maliit na mundong iyon. Kaya nga deepest nightmares that I will take it from you. Tigaw ni Counselor Alex. Boom! Lumitaw ang apoy sa kanyang katawan. Si Counselor Alex ay naging 10 beses na mas makapangyarihan. Lumubog ang puso ni Dustin at Evil Shadow King. Maaaring isipin ng isang tao kung gaano kalakas ang mga ninuno ng sekta tulad ni Counselor Alex pagkatapos sunugin ang kanyang asensya ng dugo. Nagsimulang sunugin ng Evil Shadow King ang kanyang blood essence kahit na malapit nang maubusan ang kanyang blood essence. Maliban kung kinakailangan at isang bagay ng buhay at kamatayan. Walang sino man ang magpapalakas ng lakas gamit ang matinding pamamaraang ito. Pinili ni Counselor Alex ang pamamaraang ito upang mapabuti ang kanyang lakas habang nasa mabuting kalagayan. Nangangahulugan ito na ang kasalukuyang lakas ni Counselor Alex ay mas malakas kaysa sa Evil Shadow King. Alam ko ang isang lihim na paraan ng paghahati sa walang bisa at kaladkarin ang kalaban sa magulong walang bisa. Susubukan ko ito at kailangan kong makipagtulungan ka sa akin. Biglang sabi ni Evil Shadow King kay Dustin. Ano? Ipasok si Counselor Alex sa magulong kawalan. Tiyak na sasamantalahin niya ang isang lihim na kasanayan na may kaugnayan sa spatial na kapangyarihan. Naisip ni Dustin. Nakuha ko na. Walang pagdadalawang isip. Kalahati. Nasabi ni Dustin. Dahil siya ay may malakas na spatial powers. Si Dustin ay hindi kailanman natakot sa sinuman kapag nasa loob ng magulong kawalan. Kung madadala nila si Counselor Alex sa magulong kawalan, tataas ang posibilidad na manalo siya sa laro. Nagsimulang magsalita ang Evil Shadow King. Ilang sandali pa, naglabas siya ng matingkad na kulay abong mga ilaw, na agad na nagliwanag sa espasyo. Tinakpan ng nakakasilaw na kulay abong liwanag sina Dustin, Counselor Alex at ang malademonyong avatar. Pagkatapos, isang napakalakas na spatial force ang bumalot sa kanila. Swoosh! Sa isang iglap, nawala sila sa manipis na hangin. Sa palasyo, tanging si Caroline lang ang tahimik na nakaupo sa maliit na kulay abong mundo na naka-cross legs para tanggapin ang mana. Sandaling natahimik ang lahat. Biglang naging malamig at malutong ang hangin. Bumaba ang ulap sa lupa at dahan-dahan. 4 na figure ang lumitaw sa magulong kawalan. Sila ay si Dustin, ang Evil Shadow King, ang demonyong avatar ni Dustin at si Counselor Alex. Haha, Evil Shadow King. How can you be so muwang? How it useful to drag me into the chaotic void. Don't you know I can go back when I want to use my spatial power?
But now that ay nandito ako, baka patayin ko kayong lahat bago bumalik. Kapag kinuha ko na ang buhay ninyo, walang makakapigil sa akin na makipaglaro sa munting patutot na iyon. At pagkatapos ay makukuha ko ang lahat ng kakayahan na mayroon siya. Ang kanyang katawan, ang kanyang isip, ang kanyang kaluluwa, lahat ay magiging akin. Buti na lang may kaakit-akit din siyang mukha. Baka isipin ko pang kunin siya bilang isa sa aking mga asawa. Ngunit huwag mag-alala, Evil Shadow King. Aalagaan ko siya ng mabuti. Makakapunta ka sa impyerno ng walang pagsisisi. Isang malaswang ngiti ang kumalat sa mukha ni Counselor Alex habang nagsasalita ito sa pamamagitan ng mga ngiping nagngangalit. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasa sa babae. Ang esensya ng dugo ay marahas na nasusunog sa kanyang katawan. Ang apoy ay umaalab mula sa kanyang balat. Ginagawa siyang parang Diyos, habang tumitindi ang apoy. Lalong naging nakakatakot ang kanyang aura, na puno. Ang hangin ng nakakabinging tunog ng kalabog. Mabilis niyang iwinagayway ang Evil Shadow Blade sa harap ng kanyang dibdib. Ito ay kasing manipis ng isang piraso ng yelo. At ang matalim na ibabaw nito ay kumikinang na may parehong uri ng lamig. Umindayog ito sa hangin sa isang magandang arko. Pinalamig ang buong magulong kawalan sa isang iglap. Ang mga blade aura ay parang mga pasukan sa mga kalawakan. Tila ay napakalaki, malalim at naglalabas ng kakila-kilabot na negatibong enerhiya. Ang talam ngayon ay umiikot sa hangin sa sarili nitong at hiniwa ang buong magulong kawalan. Ang kadiliman ay pinutol at tinusok. Hindi nagtagal at nagsimulang gumuho ang kawalan. Ang lakas ni Counselor Alex ay nasa antas ng ninuno ng sekta. Tasandaling sunugin niya ang kanyang esensya ng dugo. Ang kanyang lakas ay mas nadobal. Na kaya niyang sirain ang buong mundo ng mag-isa ay hindi pagmamalabas. Kawawa ka, kulubat na asshole. Huwag mo akong itulak. Count. Skills na ipinasa mula sa Evil God. Kung hindi ko siya pipigilan, papatayin niya lahat ng nandito at babalik para saktan si Caroline. Hindi ko siya may lalagay sa ganoong panganib. Kailangan kong gumawa ng paraan para matalo siya. Napaisip si Dustin habang nakatingin sa dagwang figure ng kanyang biyenan. Sari-saring ideya ang kumikislap sa kanyang isipan na parang kumikislap. Malapit na siyang mawalan ng pag-asa. Inilipat niya ang kanyang mga mata sa paligid. Pinagmamasdan ang mga nasira. Pinagmasdan niyang mabuti ang marahas na napinsalang magulong walang laman. Hindi lamang ang walang laman. Ngunit ang space-time na tela sa paligid nito ay nahati rin habang umuusad ang laban. Kung sisirain ko ang magulong kawalan, ang pagsiklab ng spatial turbulence ay maaaring matrigger. Tasandaling sumiklab ang spatial turbulence. Kahit ang mga ninuno ng sekta ay hindi matukoy ang kanilang posisyon sa magulong mundo. Nangangahulugan iyon na magiging lubhang mahirap para sa kanila na mahanap ang kanilang daan pabalik. Damn it, dapat kong kunin ang panganib na ito at tingnan kung maaari kong bitag ang asshole na iyon dito mismo. Kinagat ni Dustin ang kanyang mga ngipin at nagdesisyon ng malalim. Hindi may kikaila na si Counselor Alex ang pinakamatinding kalaban na kinaharap ni Dustin. Ganap na alam ni Dustin na wala sa kanila sa kanyang panig ang may sapat na kakayahan upang labanan ang kanilang nag-iisang kaaway. Kahit na sa kanilang magkasanib na pagsisikap. Habang pinaplano at pinoproseso pa niya ang kanyang mga opsyon. Isa pang malakas na pag-atake ang dumating mula kay Counselor Alex. Muli, isang sakuna na pagsabog ang napuno ng hangin. Si Counselor Alex ay sumugod patungo sa Evil Shadow King ng may matinding momentum. Determinadong patayin siya sa isang suntok. Muli, ang Evil Shadow King ay nasugatan ng husto. Alam na alam ni Counselor Alex kung gaano karupok ang kanyang biktima ngayon. Isang suntok pa, at patay na siya ng tuluyan. Nais niyang hindi magpakita ng awa sa kanyang kalaban. Ang Evil Shadow King ay naliligo sa dugo mula ulo hanggang paa. Maraming buto sa kanyang katawan ang nabali. Kabilang ang kanyang tadyang at gulugod. Ngunit ang Evil Shadow King ay isang mahusay na magsasaka sa antas ng ninuno ng sekta. Pagkatapos ng lahat, kahit na siya ay nasa isang masamang pisikal na kondisyon, mayroon siyang mga kasanayan sa pakikipaglaban sa unang klase. Higit sa husay, ang kanyang kalooban sa pakikipaglaban ay hindi matatalo.
Sa isang nakakagulat na dagindong ang Evil Shadow King ay sumugod muli kay Counselor Alex kasama ang kanyang dagwang katawan. Ang dalawang halberd sa kanyang mga kamay ay tila nagliyab sa kanilang mga sarili. Na nagbuga ng nagninangas na kulay abong liwanag. Isang malaking kulay abong dragon din ang lumitaw sa kanyang tabi. Nagpalabas ng napakalaking kalooban upang lumaban. Ang dragon ay sumugod kay Counselor Alex na nakabuka ang matatalas na kuko sa harap ng kanyang dibdib. Hindi maiwasan ni Dustin na kilalanin ang kapangyarihan ng Evil Shadow King. Ang lahat ng sekta sa antas ng mga ninuno ay may di masusukat na kapangyarihan. Ngayon sila ay nasa pinakamataas na sona sa universo. Walang pulgada ng lugar na ito na hindi nakakatakot. Walang oras na sayangin si Dustin. Ang bawat naantalang segundo ay haantong sa mas malaking sakuna. Lumingon si Dustin at pinalaki ang Pot of Chaos at ang Omnipotent Pot. Ang dalawang kaldero, na ngayon ay higanti, ay umaaligid sa ibabaw ng kanyang palad na parang dalawang nanginginig na bundok. Inilunsad niya ang mga ito ng may marahas na puwersa. Ibinigay ang lahat ng kanyang makakaya sa pagkakataong ito. Boom! 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 Inilabas ni Dustin ang lahat ng kanyang special power at tuloy-tuloy na iwinagayway ang magkabilang kamao. Lumaki din ang magkabilang kamao niya. Paulit-ulit na binitawan ang kalaban. Ang demonyong avatar ni Dustin ay patuloy na winuwagayway ang diabolic killing needle sa kamay nito. Maraming mga bahid ng marahas na masamang aura ang lumipad ng walang patutunguhan. Na tumama sa mga random na puntos sa kalawakan. Ang pagkawasak na tulad nito ay hindi pa nangyari dati sa espasyong ito. Hindi nakakagulat na ang buong kawalan ay nahulog at gumuho sa ilang minuto. Patuloy ang ingay. Di sa malademonyong avatar ni Dustin at ang sunod-sunod na pulang kalansay ng dugo. Pero kahit isang pulgada ay hindi umatras ang dalawa kahit na nagtamo sila ng matinding sugat at bitek. Parehong determinado na patayin ang kalaban ng magkasama. Ang laban na ito ay isa na handa nilang ipagsapalaran ang kanilang buhay. Tumagal ng ilang segundo ang labanan. Ang sakuna na inaasahan ng lahat ay dumating sa wakas. Boom! Nagsimulang dumagundong ang buong kalawakan na parang bombang sesubog na. Ang pagsabog na ito ay mas malaki kaysa sa lahat ng mga nauna. Ang malakihang spatial turbulence ay naganap. Eksakto tulad ng pinlano ni Dustin. Wala nang puwang at oras dito. Hindi mabilang na mga tipak ng espasyo ang bumuhos sa lupa. Ang malakas na spatial power ay lumundag na parang tubig ng tubig. Tulad ng isang mabangis na hangin na umiikot sa mga dahon sa taglagas. Tinatangay nito ang bawat sulok ng magulong kawalan. Sa wakas, ang magulong kawalan ay ganap na nawasak. Sa sandaling ganap na nabuwag. Nagsimula itong maglaho. Lahat at lahat, kasama sina Dustin at Counselor Alex, ay naglaho rin. Ang totoo, ang espasyo at oras sa magulong walang laman ay palaging hindi matatag. Kaya ang pagkawasak na tulad nito na dulot ng isang malakihang spatial turbulence ay isang pangkaraniwang pangyayari. Ang spatial turbulence ay tumagal ng mahabang panahon. Unti-unti, bumalik ang magulong kaayusan sa magulong kawalan na ito. Tulad ng unang dahon na tumutubo mula sa isang buto. Ang espasyo at oras ay dahan-daang nagsimulang muling buuin sa loob ng magulong kawalan. Ang magulong kawalan ay tila walang katapusan at walang hanggan. Ngunit may posibilidad na ito ay maaaring magkaroon ng wakas. Walang sino man ang makapagsasabi ng may katiyakan tungkol sa kalawakan nito. Kahit na ang pinakamakapangyarihang mga ninuno ng sekta. Sa isang lugar sa loob nito ay isang itim na bangkay ng isang demonyo na umaanod ng walang patutunguhan sa loob ng mahabang panahon. Ang bangkay na ito ay patuloy na tumatahak ng walang patutunguhan. At sa pagkawala ng espasyo at oras, ito ay bumangon at bumagsak. Mayroong ilang mga pagkakataon na ang kakilakilabot na spatial turbulence na daloy ay dadaan sa kinaroroonan ng bangkay at maghuhugas dito. Bagamat patuloy itong kumukuha ng sabay-sabay na pag-agos ng spatial turbulence. Nanatiling solid at buo ang bangkay kahit gaano pa katagal ang lumipas. Bukod sa mga marka sa maitim nitong balat, walang ibang palatandaan ng pinsala dito. Walang nakakaalam kung gaano katagal na ang lumipas mula noong naroon ito. Biglang may nagsalita mula sa kung saan. Kakabutihang palad.
Itong malademonyong avatar kung ito ay kayang tiisin ang kaguluhan sa magulong kawalan. Maririnig ang tunog malapit sa bangkay. Agad na lumitaw ang isang figure. At isang binata mula sa lahi ng tao ang lumitaw sa tabi nito. Si Dustin iyon. Nang malapit nang mangyari ang kakila-kilabot na spatial turbulence. Dinala si Dustin sa Slave Tower. Kinuha ng kanyang demonyong avatar ang Slave Tower upang protektahan ito. Ang demonyong avatar ay naglagay din ng diabolic killing needle sa katawan nito at sumanib dito. Nang maglaon, inalis ng kaguluhan ang demonyong avatar at dinala ito sa mas malalim na magulong walang espasyo at oras. Ngayon, lahat ay naging matatag. Talagang sinasamantala ni Dustin ang pagkakataon na ang kanyang demonyong avatar ay makatiis sa mapanirang kapangyarihan ng kaguluhan. Gaya ng inaasahan ni Dustin. Nanatiling hindi nasaktan ang demonyong avatar. Ito ay nanatiling hindi nasira matapos itong makatiis sa binyag ng mapang wasak na kaguluhan. Bilang isa sa 3 banal na sandata sa Evil Abyss World. Ang kapangyarihan ng Diabolic Killing Needle ay isang bagay na hindi maaaring balewalain. Tunay na kapuri-puri ang sandata na ito. Pumalakpak si Dustin. Ngayon, kailangan kong humanap ng paraan para makabalik sa real space. Pero, mukhang na-reconstruct ang buong magulong void na ito at hindi ako sigurado kung nasaan ako. Iniskan ang magulong kawalan sa paligid niya. Pinakawalan ni Dustin ang spatial na kapangyarihan upang maramdaman ang sitwasyon ng espasyo sa kanyang paligid. Bagamat sinubukan niya ang kanyang makakaya, wala pa rin siyang pahiwatig sa pagtatapos nito. Hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Napakapayapa ng tiyak na espasyong iyon kung saan ang lahat ng mga kristal ay makapal na nakaimpake. Ang dami ng mga kristal sa espasyo na nakapalibot sa espasyo ay malaki. Kung maaari kong makuha ang aking mga kamay sa mga kristal na ito sa espasyo, gagawa ako ng malaking pag-unlad sa aking spatial na kapangyarihan. Bulalas ni Dustin sa pananabik. Takasama ang palad. Para makarating siya sa mapayapang rehiyon kung saan nandoon ang lahat ng mga kristal. Kinailangan ni Dustin na dumaan sa kalawakan ng magulong rehiyon. At sa rehiyong ito, ang espasyo at oras ay patuloy na lumilitaw at naglaho. Tila ay nasa isang napaka-primitive at napakagulong estado. Ang mga puwersa ng kalawakan ay galit na galit. Ang magulong rehiyon ay magulong. Kaya naging mahirap na gawain ang pagtawid dito. Ito lang o wala. Matapos itong pag-isipan, pumasok si Dustin sa Slave Tower. Pagkatapos, maingat na naglakad ang malademonyong avatar patungo sa magulong rehiyon. Sa pagkakataong iyon, ang hindi mabilang na space-time turbulence ay naging maraming di nakikitang magulo at namula sa demonyong avatar. Bang! May mga kislap sa buong demonic na avatar habang sila ay nagbanggaan. Ito ay isang magandang bagay na ang Diabolic Killing Needle ay isinama sa demonyong avatar. Nalubos na nagpaganda sa pangangatawan nito. Kung hindi, tila ay nasa malaking panganib sa ngayon. Sa harap ng kaguluhan, ang demonic na avatar ay nagkatawang tao ng libo-libong higanteng demonic aura dragon na kasing laki ng mga bundok at inatake ang maraming turbulence blades. Ang magulong rehiyon ay naging mas hindi matatag at magulo sa presensya ng demonyong avatar. Boom! Walang katapusang espasyo at oras na kaguluhan ang dumaan sa buong lugar. Ang malademonyong avatar ay nagpatuloy sa pasulong ng may pag-iingat sa gitna ng kaguluhan ng espasyo at oras. Ang kaguluhan ay lalo pang naging wild at mas nakakatakot habang ang malademonyong avatar ay lumalayo pa sa magulong rehiyon. Matapos tumapak ng kalahating araw, natigilan si Dustin. Naputol na pala ang demonyong avatar. Agad na umagos ang itim na dugo sa mga sugat sa katawan nito. Ito ay isang kopya ng espiritual na kaluluwa ni Dustin na kumokontrol sa demonyong avatar sa soul sea nito. Sa totoo lang, ang demonyong avatar ay extension ng katawan ni Dustin. Sa mga sitwasyong ito, alam ni Dustin ang kalagayan ng demonyong avatar tulad ng palad ng kanyang kamay. Nakakatakot talaga ang space at time turbulence sa lugar na ito. Bulalas ni Dustin sa pag-aalala. Kung ang demonyong avatar ni Dustin ay sisirain, siya ay tunay na masasaktan sa pagkawalang ito. Ito ang isa sa kanyang pinakamalakas na sandata na mayroon siya. Habang iniisip niya ito,
Si Dustin ay nagsimulang makaramdam ng kaunting pagsisisi sa kanyang desisyon. Ngunit, habang nakikita niya ang napakalaking halaga ng kristal na espasyo sa kanyang harapan, nagpasya si Dustin na itulak at ipagsapalaran pa rin ito. Forget it, let's try our best. Dahil pinoprotektahan ito ng Diabolic Killing Needle. Hindi masisira ang demonic avatar kahit nasugatan ito. Diba? Pagkatapos ng ilang sandali ng pagdududa, nagngangalit si Dustin at itinulak ang malademonyong avatar pasulong. Noon lang, biglang umalangaw-ngaw ang isa pang malakas na pagsabog. Ang spatial na istruktura ay biglang gumuho habang ang espasyo sa paligid niya ay sinira ng kaguluhan. Ang malademonyong avatar ay itinapon sa malayo sa kalawakan sa ilalim ng epekto ng malakas na kapangyarihan ng paputok. Holy crap! Biglang natarante si Dustin. Masyadong malakas ang pinsalang natamo ng demonyong avatar sa pagkakataong ito. Ang buong katawan nito ay puno ng luha at mga sugat. At ang mga buto nito ay nakausli rin sa katawan nito. Bukod dito ay natangay din ang isang braso nito. Nasira ng husto ang avatar. Agad na naalarma si Dustin sa ginawang mutilation ng kanyang avatar. Naramdaman niya ang kirot sa kanyang puso. Pagkatapos, nag-isip si Dustin ng isang bagay na maaaring maging kapaki-pakinabang. Hayaan ang demonyong avatar na gamitin ang Phoenix Nirvana skill. Napaisip si Dustin. Sandaling pumasok sa isip ni Dustin ang ideyang ito. Hindi siya nag-aksaya ng oras sa pag-deploy ng Phoenix Nirvana skill sa demonic avatar. Malaki ang posibilidad na magkabisa ang kasanayang ito sa demonyong avatar dahil bahagi talaga ito ng katawan ni Dustin. Nakuha na ni Dustin ang malalim na pag-unawa at kontrol sa Phoenix Nirvana skill mula nang masanay niya itong maigi. Habang inilalagay niya ang kasanayan sa demonyong avatar, naghintay si Dustin ng may halong hininga. Kakabutihang palad. Pagkatapos ng, why, kaisiping iyon. Taglit siyang huminto sa pagsipsip ng space crystal essence sa paligid niya. Sa halip, oras na para magpahinga siya at mag-digest. Hindi nag-aksaya ng oras si Dustin. Sandaling tapos na siyang magpahinga. Tinimulan niyang muling sumipsip ng space essence. Umunlad ang panahon at walang nakakaalam kung gaano katagal na natili si Dustin doon sa paglilinang. Sa pagtatapos nito, na-ingest na ni Dustin ang lahat ng mga space crystal at core sa partikular na espasyong ito. Sa wakas tapos na. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ni Dustin. Inaplos niya ang kanyang tuhod at maingat na tumayo. Wow! The structure of the space. The spatial power and this thing seems very complicated and mysterious. But after seeing through it, it became so simple. Malakas na sabi ni Dustin nang dahan-dahan niyang pinagmamasdan ang magulong space at time turbulence. Kung ikukumpara sa kung ano ang mayroon siya noon, mas malakas na ngayon ang spatial power ni Dustin at mayroon na siyang mas malalim na pananaw sa mga istruktura ng espasyo. Sa kanyang bagong nahanap na kapangyarihan, mas malinaw na nakita ni Dustin ang magulong tanawin mula sa mas malalayong distansya. Mula sa kaguluhan ng espasyo at oras, hanggang sa patuloy na pagsabog ng marupok na espasyo. May mga panuntunan para sa lahat. Tila magulo. Sa katunayan, ito ay binago ayon sa ilang mga panuntunan sa espasyo. Ang magulong espasyo at oras ay hindi mukhang napakahiwaga at kakilakilabot hanggat ang isang tao ay maingat na maglaan ng oras upang makabisado ang batas ng kalawakan. Ngunit sa antas na ito, tila may naintindihan si Dustin. Haha! Hayaan mo akong subukan ang aking spatial power. Isang maliit na ngiti ang nabuo ni Dustin sa gilid ng kanyang labi habang naglalakad palayo. Sa ilang hakbang, nilisan niya ang mapayapang rehiyon at dumating sa magulong rehiyon. Boom! Ang kakilakilabot na space-time turbulence ay lumipas. Ngunit si Dustin ay walang takot. Siya ay kalmado. Ang kanyang mga kamay sa kanyang likod at isang ngiti sa kanyang mukha. Nahaharap sa isang magulong espasyo. Pumakbang pasulong si Dustin. Pagkatapos ay inilabas niya ang spatial power at gumaan ang kanyang katawan. Paminsan-minsan ay inilipat niya ang kanyang katawan patagilid at matagumpay na naiwasan ang isang kakilakilabot na pagsabog ng space-time turbulence. Nagpatuloy si Dustin, na parang nag-iisang bangka na naglalayag sa malalaking alon sa gitna ng galit na dagat.
Sa di kalayuan, parang anumang oras ay lalamunan siya ng mga dambuhalang alon at lulubog sa isang higanteng bangin. Gayunpaman, alam ni Dustin ang kanyang paraan sa paligid ng dagat. Ligtas niyang dinaanan ang bawat galit na alon at iniwasan ang kaguluhan na nagbabantang tanggayan siya. Hindi na kinailangang lumaban ni Dustin sa kaguluhan sa kalawakan. Tatulong ng spatial power at ang kanyang malalim na pag-unawa sa istruktura ng espasyo. Natukoy niya ang landas at direksyon ng kaguluhan ng oras at espasyo at naiwasan ito sa oras. Dahil dito, ang kaguluhan ay hindi makapinsala sa kanya. Boom! Ito ay isang bagyong lugar. Ang hangin ay hindi napigilan. At ang biglaang napakalaking pagsabog ay umalangaw-ngaw sa kalawakan. Nagkaroon ng turbulence at isang marahas na puwersa ng enerhiya. Gayunpaman, si Dustin ay nanatiling walang takot at malayang sumulong. Well, ang istruktura ng espasyo ay hindi lamang simple ngunit kahanga-hanga din. Sa katunayan, ito ay tumatakbo ayon sa ilang mga alituntunin sa espasyo. Naisip ni Dustin sa kanyang sarili habang naglalakad siya pasulong sa magulong rehiyon. Ang magulong rehiyon, kasama ang magulong estruktura ng espasyo, ay labis na nagbigay inspirasyon sa Dustin. Makalipas ang mahabang panahon, tuluyang umalis si Dustin sa magulong rehiyon. Well, it's time to find my way back to the real space. Bulong ni Dustin sa sarili. Habang sumusulong siya, pinakawalan niya ang spatial power at naghanap sa malayo at sa malayo. Makalipas ang kalahating araw, may kung ano sa di kalayuan ang nagpabilis ng kaunti sa puso ni Dustin. Nagmarcha siya pasulong. Excited. Narito ang space node. Sana ito ang junction para sa real space. Bulalas ni Dustin. Pagkatapos ay ginamit ni Dustin ang spatial na kapangyarihan upang makagawa ng pagbubukas sa espasyo. Ang kanyang katawan ay kumikinang sa pagpasok niya sa siwang ng kalawakan. Ang susunod na sandali, whoosh! Natagpuan ni Dustin ang kanyang sarili sa walang katapusang universo na napapalibutan ng mga nagniningning na bituin. Lahat ng nasa paligid niya ay hindi gumagalaw. At nagkaroon ng patay na katahimikan sa hangin. Nakikita niya ang ilang disyerto ng mga planeta na mapurol at hindi nakakaakit. Sa wakas nakabalik na ako sa real space. Tuwang-tuwa si Dustin. Ang kapaligiran sa real space ay mas mahusay kaysa sa magulong kawalan. Tinawian ni Dustin ang kamay at naglabas ng barkong pandigma. Isa ito sa pinakamakapangyarihang barkong pandigma mula sa tangkla ng Tycoon World upang tulungan siyang maglayag sa mabituing kalangitan. Pumasok na si Dustin at pinaandar ang makina. Ang barkong pandigma ay kumari pa ng takbo palayo sa lantang mabituing kalangitan. Sana makabalik ako sa Immortal End World. Sa loob ng barko, naalala ni Dustin ang nangyari kay Hai. Malayang makapasok ang mundo basta't sinusunod nila ang mga kinakailangang pamamaraan sa pagpasok o pag-alis sa mundo. Dahil dito, patuloy ang paggalaw ng mga nilalang habang malaya silang gumagala sa mabituing kalangitan. Maligaya at masigla ang eksena. Biglang nanginig ang kapaligiran nang marinig mula sa malayo ang tunog ng mga kabayong tumatakbo. Nagtago ang mga bituin sa mga ulap habang papalapit ang nakakatakot na tunog. Mahigit 100 may pakpak na kabayo ang dumating na parang dambuhalang alon. At hindi nagtagal ay nasa labas na sila ng mabituing kalangitan ng Immortal End World. Ang mga kabayong may pakpak ay napakalaki at tila kabilang sa isang hukbong imperial. Sila ay kumilos ng napakabilis at itinuturing na mga bihirang hayop ng mga nilalang mula sa mabituing kalangitan. Nakasakay sa bawat kabayo ang isang lalaking may napakalaking baluti na may hawak na tila isang matulis na sibat sa kanyang kamay. Ang bawat isa sa mga sakay ay may malamig, malayong mga mata, puno ng layuning pagpatay. Ano? Sino ang mga taong ito? Nakakatakot ang itsura nila. Tingnan mo ang mga damit nila. Para silang mga taga-Yaksha Palace. Tama ka. Mga mandirigma sila mula sa Yaksha Palace. Mukhang nandito sila para sa Immortal End World. Kakaiba. Bakit napunta sa Immortal End World ang puwersa mula sa Yaksha Palace? Ano ang gusto nila sa Immortal End World? Ang mga nakakatakot na mukhang rider ang nakakuha ng atensyon ng maraming nilalang na dumadaan. Nagbulungan at nagdedebate sila sa isa't isa.
Ito ay isang utos mula sa palasyo ng Yansha. Si Dustin Lin mula sa Immortal Endworld ay nagkasala ng pagiging mayabang, rebelde at walang galang. Tinugitan niya ang mensahero na ipinadala ng pinuno ng Yaksha Palace ng walang dahilan. At nakagawa siya ng hindi mapapatawad na mga krimen. Kailangang pumunta si Dustin sa Yaksha Palace sa loob ng 10 araw at sagutin ang mga krimen na ginawa niya. Deklare ng lalaking nasa harapan sa karamihan.